Ang Black Evil Fulo ay isang sandata ng mga taga-Panlong Mansion. Nung unang panahon sinakop ng Panlong Mansion ang Panlong Island at nagdala ng isang bagay na nakakatakot na kayang kontrolin sa pamamagitan ng dugo ng gumagamit at kayang higupin ang kapangyarihan mga bloodline mula sa ibang tao. Ayon sa pinagmula ng ganitong kakayahan, malaya nitong nakukuha ang mga bloodline at naaabsorb ang mga ito ng walang limitasyon. Ang mga ninuno ng Jiang family ay hindi kailanman makakalimutan ang Black Fulong ito. Sapagkat ito ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya ng mga dragon ang Jiang family. Balik tayo sa ating bida na makikitang nahihirapan paring makaalis sa nakadagan na Cyan Bull. Tinanong ng ating bida si Jiang Baihe kung saan nakuha ang Black Evil Fulo. Sumagot naman si Jiang Baihe na ito ba ang tamang panahon para sagutin ko ang tanong mo. Habang sinusubukan ng I-absorb ang bloodline ni Jiang Ting. Isang sandali ay naaabsorb na ang ilang bahagi ng katawan ng Flame Serpent. Napagtanto ng ating bida na si Jiang Baihe ay konektado sa Panlong Mansion na ibig sabihin ay may mga nakatagong katotohanan patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi pa ako dito mamamatay. Sinubukan ni Jiang Ting na mag-dragon transmission at tagumpay na nakawala ang kanyang Flame Serpent sa bagay na nakatusok sa ulo nito. Subalit mas lalo lang napadali ang pag-absorb ni Jiang Baihe sa Flame Serpent. Kaya napasigaw na lang ang ating bida na bumalik ang kanyang Flame Serpent. Nagsalita naman ni Jiang Baihe na hindi patatakasan ang ating bida habang nahihirapan din sa kanyang kalagayan, nakitang may kumalalat na pulang bagay sa kanyang katawan at ang kanyang mata ay naging itim. Mas pinalakas pa ni Jiang Baihe ang pag-absorb sa bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent. Habang ang Flame Serpent ay ginagawa ang makakaya para makaalis at hindi maabsorb ni Jiang Baihe. Sinabihan ng ating bida na nababaliw na si Jiang Baihe sapagkat kapag nawala ang bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent ay mawawala din ang Cyan Bull ni Jiang Baihe. Dahil ang Black Evil Fulo ay inaabsorb ang mga bloodline na nasa paligid nito. Sinabi ng ating bida na wala kang makukuha kahit na maibalik pa ang bloodline ni Jiang Ping na Green Bull. Sa pangyayari mas nauuna pang maabsorb ng Black Evil Fulo ang Cyan Bull ni Jiang Baihe samantalang ang Flame Serpent ay patuloy sa pagkawas ng aabsorb sa kanyang Black Fulo. Napangingit na lang ng ngipin sa galit so Jiang Ting. Sapagkat mawawala ang bloodline niya na pinaghirapan niyang ma-awaken. Nagsalita naman so Jiang Ting ayon sa kanya noon nabubuhay pa ang ama ni Jiang Ting ay pinipigilan sila sa anumang aspeto at ngayon patay na ang iyong lumalaban ka parent sa amin. O agkatapos sinabi ni Jiang Ping na nararapat mamatay ang ating bida. Ang pagpatay sa iyo ay hindi sapat na sa ginawa mo sa akin. Matapang na sinabi ng ating bida na si Jiang Ping ang nagsimula ng lahat pero nagtatago sa likod ng ibang tao. At sinabi ng ating bida na walang silbi si Jiang Ping tulad ng kanyang amang si Jiang Baihe. Sinabi naman ni Jiang Baihe na wag nang mag-aksaya pa ng lakas ang ating bida sapagkat wala namang makukuhang benepisyo sa ating bida. Muling sinabi na ang bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent at bloodline niyang Cyan Bull ay naabsorb na ng tuluyan. Pagkatapos ililipat ang mga naabsorb na bloodline kay Jiang Ping para maging 7th rank na ang bloodline ni Jiang Ping na Green Bull. Sa pamamagitan ng 7th rank na bloodline ay maaaring sakupin ni Jiang Ping ang buong Panlong Island sa hinaharap. Kaya kahit sarili niyang Cyan Bull bloodline ay isinakripisyo para sa kanyang anak. Umiti lang naman si Jiang Ting sa kanyang mga narinig at nagmungkahing tumigil sa pangangarap si Jiang Baihe sapagkat kahit pa makamit ni Jiang Ping ang 7th rank ay mananatili parent siyang Wallen. Silbi. Pinigilan ni Jiang Baihe si Jiang Ting sa pagsasalita dahil wala daw karapatang husgahan ang kanyang anak. Makikitang nahihirapan si Jiang Baihe sa kanyang ginagawang pag-absorb sa mga bloodline. Nawalan na ng lakas si Jiang Ting sapagkat naabsorb na ang kanyang Flame Serpent bloodline kasama ng Cyan Bull. Nagmungkahi pa si Jiang Baihe na mamamatay na ang ating bida sapagkat sasaidan niya ang lahat ng bloodline na nasa katawan ni Jiang Ting. Wala nang nagawa ang ating bida sa pagkaubos ng kanyang bloodline. At tuluyang napahandusay sa sahig.
Sa labas ng tahanan ang tagabantay ay nagsalita ng tapos na kagaya ng inaasahan ko. Iniisip niya na patay na ang ating bida. Sa isang banda sa tahanan ng kasalukuyang pinuno ng Jiang family ay nag-uusap ang mag-ama. Nagtanong si Jiang Tianlong sa kanyang ama kung may iniisip ba ito. Sumagot naman si Jiang Qinghe at tinanong si Jiang Tianlong kung ayos lang ba na ang pangalawa mang tiyo ang gumawa nito. Ayon kay Jiang Tianlong na ang kanyang tiyo Baihe ay may mataas na cultivation base. Si Jiang Ting ay siguradong hindi makakaligtas sa kanya. Maliban dun meron pa akong isang plano, ang batong ito na nasa dulo ng palaso ay nagtataglay ng lason. Kahit makatakas man si Jiang Ting, ang palasong ito ay dadalhin siya sa impyerno. Sa tahanan naman nila Jiang Baihe makikita ang gating bida na nakahandusay at wala ng lakas dahil sa pag-absorb ng kanyang bloodline. May kinuha naman si Jiang Ping na isang sandata sa gilid ng kanyang higaan. Sinabi nito sa kanyang ama na maganda ang ginawa nito, pero dapat siguraduhing malinis ang kanilang ginawa. Habang hawak ang isang sandatang may bala na palaso na nagtataglay ng lason ang parteng dulo nito. Itinutok niya ito sa ating bida sabay bigkas ng mga salita na Jiang Ting wala ka ng silbi ipapadala na kita sa impyerno para magkita na kayo ng nakakaawa mong ama. Habang nakahandusay si Jiang Ting nang hingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagiging mahina. Kinalabit naman ni Jiang Ping ang kanyang sandata na mukhang nasisiyahan sa kanyang ginawa. Nang malapit ng tamaan ng palasong may lason si Jiang Ting. Bigla namang nagliwanag ang kanya pendant na suit-suit, naglabas ito ng asul na barrier at nasangga ng walang kahirap-hirap ang palasong may lason. Nagtaka na lang ang mag-ama at napatanong si Jiang Baihe kung paano ito nangyari. Bumanda ang palayo at bumalik ito patungo kay Jiang Baihe. Sa isang iglap tinamaan ng palaso ang Black Evil Fulo at tuluyan itong nawasak. Napasigaw na lang si Jiang Ping na hindi ito maaari. Nang masira ang Black Evil Fulo kasabay nitong bumagsak sa sahig ang hinang-hina na si Jiang Baihe sa dami ng enerhiyang naubos. Nagtaka ang walang kwentang si Jiang Ping kung bakit nasira ang Black Evil Fulo ng ganun-ganun na lang. Habang ang ating bida ay nakahandusay peren sa sahig. Tinanong ni Jiang Ping ang nanghihina niyang ama kung ang mamahaling fulo ay mabubuo pang muli. Nanghingi naman ng tawad si Jiang Baihe sa kanyang anak sapagkat kapag nasira na ang Black Evil Fulo ay hindi na ito maiibalik pa sa dati. At sinabi ni Jiang Baihe na napinsala siya ng matindi, kaya natatakot siya na hindi na niya matutulungan pa si Jiang Ping. Sinigawan ni Jiang Ping ang kanyang ama sapagkat mamamatay ito nang hindi pa naiibalik ang kanyang bloodline. Ayon kay Jiang Baihe na ginawa naman niya ang kanyang makakaya. Sobrang galit na si Jiang Ping sa ating bida at sinisisi nito na kasalanan ni Jiang Ting ang lahat. Sapagkat patuloy peren siyang kinakalaban ng ating bida kahit sa puntong ito. Agad na bainalahan ni Jiang Ping ang kanyang sandata na may 3 palaso na may lason sa dulo. Na-activate naman ulit ang barrier na pumuprotekta kay Jiang Ting at tuluyan nawasak ang mga palaso. Ang pendant na suot ni Jiang Ting ay nagsimulang maglabas ng liwag patungo sa itaas at tumagos sa bubong maging sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay nagsalita na pumukaw sa atin sayon ng lahat. Ayon sa tinig na si Jiang Ting ang young master ng Jiang family. Walang sino man ang makakapanakit sa kay Jiang Ting nang walang pahintulot sa kanya. Napangiti naman ang tagabantay sa kanyang narinig sapagkat ang boses na iyon ay sa dati nilang pinuno na si Jiang Kaifeng ang ama ni Jiang Ting. Sa isang banda nagulat ang mag-ama sa nasal ayang liwanag at tinig na narinig. Sinabi ni Jiang Qinghe na boses iyon ni Jiang Kaifeng. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na napaghandaan ng matandang iyon ang mga mangyayari na hindi niya inaasahan. Ayon kay Jiang Qinghe na kahit anong gawing plano hindi pera natin magawang patayin si Jiang Ting. Tumato siya Jiang Tianlong at sinabing marami pa tayong paraan para mapatay siya. Kaya kailangan na nating kumilos simula ngayon. Habang nakahandusay si Jiang Ting ay ginaisang siya ng tinig na nagmumula sa kanyang nagliliwanag na pendant. Natukoy naman ni Jiang Ting na boses iyon ng kanyang ama.
Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang ama na ang kanyang bloodline ay nasaid na kaya wala na akong patutunguhan pa. Sinabi ng tinig na nagmumula sa pendant na tingnan mo ang sarili mo umaasta kang duwag. Nakalimutan mo na ba ang motto ng ating mga ninuno? Naalala naman agad ng ating bida habang nagpipilit tumayo at binigkas ang mga salitang. Magtiwala sa iyong puso at huwag susuko. Bainalahan ulit ni Jiang Ting ang kanyang sandata ng palasong may lason at sinabi kay Jiang Ting na bakit napakaswerte mo, bakit ikaw pa ang naging young master na may dugo para mamuno? Bakit ka nakakaligtas sa tuwing susubukan kitang patayin? Itinutok muli ni Jiang Ting ang sandata sa ating bida. Ngunit isang sandali ay may lumabas na lalaki mula sa pader para subukan siyang patigilan sa kanyang ginagawa. Hinawakan ng lalaki sa ulo si Jiang Ting at isinubsob sa sahig. Sabay nagbigkas ito ng mga salitang. Bakit mo binaliwala ang espiritu ng ating dating pinuno at nagawa mo pang atikihin ang young master? Huwag kang gagawa ng anumang hakbang hanggat wala pang utos ng kasalukuyang pinuno. Agad namang nagsipag-datingan ang ibang miyembro ng Jiang family at nagtanong kung ano ang nagyari. Sumagot ang isa nang narinig niya ang mga usapan na si Jiang Ting ang sum-ira sa puntod ng dating pinuno ng Jiang family. Pumunta dito si Jiang Ting para sa paliwanag pero halos patayin na si Jiang Ting. Buti na lang iniligtas siya ng dating pinuno. Humanga naman ang isa kay Jiang Ting dahil ayon sa kanya si Jiang Ting ang totoong tao na kayang harapin ang kamatayan. Kaya mula ngayon ay igagalang na niya ang young master. Isang sandali biglang dumating ang kasalukuyang pinuno ng Jiang family na si Jiang Qinghe agad naman itong binati ng mga taong naruroon. Agad namang natuwa si Jiang Ting at nanghingi ng tulong kay Jiang Qinghe para iligtas siya. Sinigawan naman ni Jiang Qinghe si Jiang Ting at sinabing paano mo nagawa ang kalapastanganan na ito, hindi mo to matatakasan. Nagulat naman si Jiang Ting dahil di niya inaasahan na ganon ang isasagot sa kanya ni Jiang Qinghe. Sinagot ni Jiang Ting na ngayon alam ko na naginamit mo ako para makatakas sa ginawa nyo. Lumapit si Jiang Tianlong kay Jiang Ting sabay hinampas niya ito ng kanyang pamaypay sa muka. Sabay sabing pagkatapos ng mga ginawa mo, hindi ka man lang nagsisisi. Hindi man nakapagsalita si Jiang Ting at ang tanging nagawa na lang ay ang umiyak, sapagkat sa kaya napunta ang sisi sa pagsira ng puntod ng dating pinuno. Habang paalis iminungkahi ni Jiang Qinghe na ang parusa ni Jiang Ting sa pagiging matigas ang ulo ay linisin at buuing muli ang puntod ng dating pinuno para matahimik na ang espiritu nito. Ang parusa naman kay Jiang Baihe sa hindi pagtuturo ng magandang asal sa kanyang anak at pagtangkang patayin ang young master. Ang kanyang krimen na ginawa ay napakaseryoso at hindi mapapatawad. Kaya tatanggalan siya ng posisyon bilang tagapagpatupad ng batas at ikukulong sa bilangguan. Natuwa naman ang mga tao sa loob at sinabing magadang desisyon ang iginawad ng pinuno. Nang malapit nang lumabas ng pinto si Jiang Qinghe ay nagmungkahi ito nang sa mga nakaraang araw may mga madugong di pagkakaunawaan sa pagitan ng Jiang family. Ngayong araw ay humantong sa mga pinsala. Kaya hindi na tayo maghihintay pa ng isang buwan para maganap ang Family Martial Arts Competition. Magaganap ito makalipas ng 7 araw. At si Jiang Ting bilang isang young master ay dapat sumali. Bigla namang nagsalita ang isang lalaki na ayon sa dating pinuno ay maaaring hindi lumahok sa paligsahan ang young master. Sumagot naman ang nainis na si Jiang Qinghe na ako ang kasalukuyang pinuno ay inunutasang sumali si Jiang Ting kung hindi ay hindi niya makukuha ang respeto ng iba. Tumingin ang mga tao kay Jiang Ting kung papayag ito sa utos ng kasalukuyang pinuno. Tumayo naman ang ating bida at walang pag-aalinlangan tanggihan ang utos na yon. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng naayos at naibalik ang puntod ng mga magulang ni Jiang Ting. Sa tabi nito ay nag-uusap sina Jiang Ting at ang nagising sa pagkakatulog na si Jiang Chenqiu habang sila ay nag-uusap. Inuutusan ni Jiang Chenqiu ang ating bida na huwag nang lumahok sa paligsahan.
Hindi naman sumang-ayon si Jiang Ting sa gustong mangyari ng kanyang tiyo Jiang at nagtanong ito kung bakit. At kung mawawala na ang kanyang bloodline ng tuluyan. Ipinaliwanag ni Jiang Chenkyo na gumamit ang mga kalaban ng Black Evil Fulu laban kay Jiang Ting. Sabay tanong ni Jiang Chenkyo kung gusto ba ng ating bida na pumasok sa patibong. Ang aksidente ay nangyayari sa family competition pero sila nais kanilang patayin. Nagmungkahi pa si Jiang Chenkyo ng kahit ang Dragon Transformation Formula ay hindi kayang ibalik ang nawalang bloodline ni Jiang Ting. At nagtanong ito sa ating bida na paano ito makakalaban sa kanila. Ayon sa ating bida na parang naglagay sila ng patibong sa kanya. Sinabi ni Jiang Chenkyo kay Jiang Ting na ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na ihain kapag malamig. Isipin mo na lang na katapusan mo na. Hindi ka sisisihin ng tatay mo kung nandito siya. Ang mga sinabing mga salita ni Jiang Chenkyo na nakakababa ng moral ay mas lalo pang nagbigay ng matinding pagnanais na sumali sabay tanong na ibig sabihin hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ng Desidido na si Jiang Ting sa kanyang tiyo Jiang na kung may iba pang paraan bakit hindi natin subukang gawin, gayong alam natin na hindi sila titigil hanggat hindi ako napapatay. Pinahinahon naman ni Jiang Chenkyo si Jiang Ting. Nagmungkahi kay Jiang Ting na ang gusto nito ay sobrang mapanganib. Na maaaring mamatay ang ating bida kahit kaunting pagkakamali lang kaya napagdesisyonan niyang wag sabihin kay Jiang Ting. Hindi pa rin si Jiang Ting tumitigil sa nais na niyang mangyari. Sinabi niya sa kanyang tiyo Jiang na ang kanyang ama ay pinuprotektahan siya sa loob ng 10 at kahit sa kamatayan ay patuloy pa rin siyang pinuprotektahan ng kanyang ama. At sinabi ni Jiang Ting na hindi ko sisirain ang reputasyon ng aking ama habang ako'y nabubuhay. Agad namang sumagot si Jiang Chenkyo na ang ama mo ay naglagay lamang ng maliit na espiritu sa iyong suit na jade pendant hindi ibig sabihin na hindi ka mamamatay. Ang pamilya ng mga Jiang ay mga bulok hanggang sa ugat nito. Wala nang makakapagligtas pa dito kaya sumuko ka na. Ang mga salitang iyon ay para panghinaan ng loob ang ating bida at para iligtas ni Jiang Chenkyo si Jiang Ting sa kamatayan. Pero ang ating bida ay nananatiling buo ang loob sa kanyang mga pananaw sa buhay. Lumuhad si Jiang Ting habang nagmamakaawa na mas gusto pa niyang mamatay ng lumalaban kaysa mabuhay ng walang dangal. Wala na namang nasabi si Jiang Chenkyo kundi tanging pagkumkam lang kamao ang nagawa. Nagpumilit pa rin si Jiang Ting na sabihin sa kanya ang paraan. Wala na namang nagawa si Jiang Chenkyo kundi pumayag habang nag-aalala sa nais mangyari ng ating bida. Isang sandali ay sinabi na ni Jiang Chenkyo ang tanging paraan para maibalik ni Jiang Ting ang kanyang bloodline at ang paraan na ito ay ang pagpunta sa Hilak Ruins. Sa isang banda sa labas ng isang tindahan ay may nagkakagulo na mga tao na ang dahilan ay nais nilang bumili ng blood essence. Nag-uunahan sila sa pagbili ng blood essence. Habang ang isang lalaki ay tumawag sa pangalang Mr. Chen at nagtatanong ito kung may mga blood essences. Tumabas naman ang may-ari ng tindahan na nagngangalang Chen Duo ipinaliwanag nito na ubos na ang mga blood essences pero ang ibang gamot naman ay available kaya maaari silang pumili. Ngunit ang mga tao ay nagpumilit pa rin na makakuha ng blood essences. Sinabi ng isang lalaki na napaka-importante ng blood essence sa kanya ngayon at ang pera ay hindi mahalaga. At ang isang tao naman ay handang dublihin ang bayad makakuha lang ng blood essence. Napaisip ang tindero sa offer na dobling presyo. Pinagpawisan ang mga-ari ng tindahan sabay sabi sa mga tao na maghintay dahil itatanong muna niya sa kanyang lolo. Sa loob ng silid makikita ang isang lalaking may puting buhok at kasuotan. Nagsisilita ang lalak na para makagawa ng sariling bagyo. Ang kabaitan ng batang iyon ay katulad ko nung nakalipas na panahon. Ang lalaking ito ay nagngangalang Li ang isang alchemist. Habang siya ay nagsusulat agad pumasok ang lalaking may-ari ng tindahan. Tinawag niyang lolo si Li ang tinanong ang kanyang lolo kung mga blood essence pa itong na-refine. Sumagot naman si Liang sa kanyang apo kung hindi ito marunong kumatok ng pinto. Ipinaliwanag ng Chen Duo sa kanyang lolo na maraming tao sa tindahan na naghahanap ng blood essence at handang dublihin ang bayad makakuha lang ng blood essence.
Pahayag pa na hindi ito mahirap para sa kanyang lolo na gumawa ng madami nito. Mababago nito ang kanilang kapalaran at ayon dito na makakapagretiro ng maagap ang kanyang lolo. Tumawa naman si Liang at sinabing hindi yun ganon kadali gaya ng iniisip mo. Agad namang binuksan ni Chen Duo ang isang lalagyan sa pag-aakalang may laman itong blood essence at naglabas ito ng liwanag mula sa loob ng sisidlan. At sinabi nito sa kanyang lolo na mas maaalagaan kita ng mas maayos kapag marami tayong pera. Taging-tanga lang ang hahayaan na lumipad palayo ang pera. Isang sandali bigla siyang napamura sa kanyang nakita pagkabukas ng lalagyan. Bumungad sa kanila ang 3 sisiw na kapipisa mula sa itlog. Sinigawan naman ni Chen Duo ang kanyang lolo dahil kay Chen Duo na nagpakahirap siyang maghanap ng phoenix egg pero bakit itlog ng manok ang pinapisa nito imbis na phoenix egg. Habang si Liang ay nakatikip ng tinga sa lakas ng sigaw ng kanyang apo. Ipinaliwanag naman ni Liang sa kanyang apo ang dahilan sinabi nito na inilagay niya ang 3 itlog sa maling lagayan pero naging maayos ang kinalabasan nito. Sinabi naman ni Chen Duo sa kanyang lolo na hindi siya nito ginugulo para sa ibang bagay narito siya para sa mga blood essence. Sinabi naman ni Liang na may isang tao siyang inutusan para mangulikta ng mga beast blood na kailangan niya. At ang taong yun ay babalik na ngayong araw. At nagtanong ito na wala bang mga tao ang naghahanap ng ibang gamot sa napakalaking Panlong City. Sinabi ni Chen Duo na mayroong isa at yun ay si Jiang Ting. Ipinaliwanag niya na si Jiang Ting ay bumili ng maraming Monroe weeds at mga gamot para magpagaling, matapos nun ay nagtungo sa west of the city hastily. Agad iminungkahi ni Liang na ang nag-iisa lang na Hilak Ruins ang matatagpuan sa west of the city. Ang lugar na yon ay walang nakatira at natatabunan ng mga kidlat. At napaisip kung bakit siya pumunta doon. Sinabi ni Chen Duo na baka tumakas sabay sabing ang pinakadelikadong liger ay ang pinakaligtas na pagtaguan. Napagtanto ni Liang na hindi niya dapat maliitin si Jiang Ting. Tumingin ito sa labas ng bintana habang nag-iisip ng siguro ay gustong subukan ng batang iyon ang Thunder Tribulation sa kalagitnaan ng Hilak Ruins. Siguro ay may sikretong maestro ang nagturo sa kanya ng bagay na iyon. Sa isang banda makikita ang ating bida na nakarating na sa lugar na gusto niyang puntahan na nagtataglay ng malakas na kidlat. Abangan ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na episode.